Sit back, relax, and join Kuya Bird in this week's edition of Once Upon a Saint. Yay! Handa na ba kayo, mga bata? Bueno, anong ating gagawin kung handa na tayo? Mapuna po tayo ng mahusay dahil narito na ang Once Upon a Saint! Yay! At syempre, ito lamang po ang tayong programa sa telebisyon kung saan nalalaman natin ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes. At sila'y walang iba kung hindi ang mga panay! At syempre, kasama pa rin natin ang mga kabataan, ang mga mag-aral mula dito sa Our Lady of Mount Carmel Paris at Academy. At syempre, ito'y matatagpuan natin dito sa Sabang Badingan, Bulacan! Yay! At ngayon po, nagpapasalamat na tayo kay Father Barry, kay Father Ivana Barry Mercado sa kanyang pagbibigay ng pahintulot na tayo makapag-shooting dito sa inyong napakagandang parokya. Tingnan mo nga naman how intricate, how lovely. At pumapasok pa lamang kayo dito, nararamdaman ninyo na ang kabanalan sa lugar na ito. Kaya patuloy po ang ating panyaya. Magkaroon kayo ng pagkakataon na dalawin itong Baliwag, Bulacan. At syempre, pag sinabi nating Baliwag, meron dito mga bagay-bagay na wala yung iba. At ano nga ba, meron dito mga bagay-bagay na dapat pagpagay-bagayin para malaman natin itong mga bagay na ito. At saan ba nanggaling ang pangalang Baliwag? Narito po si Don Alan Tenco. Yay! Magandang araw sa iyo, Alan. Kumusta na po kayo? Magandang araw naman po sa inyo. Maraming salamat, ha? Kami ay nakapag-shooting dito sa inyong lugar, ha? At pag sinabi natin Baliwag, ano ba ang ibig sabihin nito? Saan galing yung pangalan? Ang salitang baliwag po ay nanggaling sa salitang maliwag, parang mabagal. Baliwag. Ako. Okay. Mabagal. Ako. Kasi dati daw po, ang baliwag, sa mga taga-baliwag, nung wala pang baliwag, nagsisimba po sa Plaridel ngayon. Alright. Na ang dating pangalan niya ay Kingwa. Pag daw nagmimisa, palaging huli yung mga taga dito. Kaya Marami sa ating mga Pilipino, ano? kaya sabi daw po ng pare ay nandiyan ang mga taga mga maliliwag. Kaya mula po doon Naging Baliwag. Ay, nakakatawa. Pero saan po nanggaling at ano po yung mga produkto ng Baliwag? ang una pong produkto ng baliwag ay ang buntalhat. Buntalhat. Ito po ba yung itong buntal na sinasabi Opo, natin? opo. Abay, napakaganda naman, ano ho? Alam niyo po, pag makikita niyo sa close-up itong buntalhat, napaka-intricate, parang lace. Ano po? Saan po gawa itong buntalhat? Dapat kayong matuwa na meron kayong mga ganitong bagay na meron dito sa Baliwag. Pero, itong ating santo na pinag-uusapan ay taga saan nga siya? Piacenza. At ano ang kanyang hobby? Siya ay nangangaso. At ano ang nangyari para mapalabas na yung mga usa sa loob ng kagubatan? Sinunog niya at nang mag-apoy at maglagablag, nagsigawan yung mga nasa ibaba at ang sabi ng kababaihan ay... At ang sabi ng kalalakihan ay... At nakita nilang tumatakbo ang isang magsasaka at ang sabi ng nakakita ay... Ikaw ang sumunod! Oo nga, siya ba? At natakot naman yung magsasaka, takot na takot at siya ay ibinilanggo. Linggo. Hindi sumimba ang mag-asawa sa pagtataka ng lahat. Dahil parating na unang dumarating ang karwahe ng mag-asawang Conrado at yung Priscilla, subalit wala. Bakit kaya hindi sila makasimba? Ano sa palagay ninyo ang dahilan? Dahil meron siyang kasalanan. Ibig sabihin si Conrado ay nakokonsensya dahil hindi siya nagsasabi ng totoo. At sumunod na naman na linggo, hindi pa rin sila nagsisimba. At ikatlong linggo, wala pa rin. Kumalat na ang bulong-bulungan, samantala yung magsasaka ay nagkasakit na sa loob ng bilingan. At hindi mapalagay ang pamilya na magsasaka. Sila ba'y mayaman? Hindi po. Sila ba'y dukha? Opo. At nakarating, pinasabi na naman ng kanyang tauhan at ang sabi na, Panginoon, nalaman po namin na yung magsasaka nakakulong ay malapit
At wala po silang may babayad para makawala yung kanyang asawa. 3 po ang anak. Ano pong gagawin natin? Hindi mapalagay si Conrado. Hindi niya matanggap. Kabiling-biling siya. Noon lumapit ang kanyang asawa at sinabi sa kanya, Conrado, maawa ka. Tandaan mo ang sinabi sa 10 utos ng Diyos. Nagdurusa yung tao na yun dahil sa iyong kasalanan. Maawa ka. Hindi na tayo makapagsimba, hindi na ako makatanggap ng komunyon dahil sa kasalanan natin ito. Maawa tayo sa Kanya. Kinabukasan, maaga pa, nagulat yung nagbabantay. Dumating ang karwahe na mag-asawa. Bumaba si Conrado. Nasaan ang punong kawal? Nais ko siyang makausap. Bakit po? Tawagin mo siya, nais ko siyang makausap. Dumating ang punong kawal. Mahal na Conrado, magandang araw po sa inyo. Napakaaga niyong dumating dito sa karsel, sa kulungan. Nais kong sabihin sa inyo na walang kasalanan ang taong yan na nasa loob ng bilangguan. Alam ko ang buong pangyayari. Unti-unting lumapit yung iba pang naroroon para pakinggan ang sasabihin ni Conrado. Makinig kayong lahat at umiiyak niyang inamin. Ako ang may kasalanan, kaya nasunog ang kagubatan. Sa aking pagnanasa na mapalabas ang mga usa at maihandog ko ang mahuhuli kong asa sa aking asawa. Ginawa kong ipasunog ito. Hindi ko sukat akalain. Sa init ng panahon, sa pag-ihip ng hangin, ay masunog ang buong kagubatan at umabot ito sa paanan ng bundok na damay ang bahay ng mga mahihirap doon at ang magsasakang ito ang napagbintangan. Igapos ninyo ang aking kamay at ikulong. Ganun nga ang ginawa ng mga kawal dahil umamin si Conrado. Subalit, ang lahat ng kasalanan ay dapat na pagbayaran. Kaya mga bata, tatandaan ninyo, sa anumang pagkakasala na gagawin ninyo, may katapat ito na pagbabayad at mahal ang pagbabayad. Ang sabi ng huwes, Ginoong Conrado, ikinalulungkot po naming sabihin sa inyo na kailangang pagbayaran ninyo ang lahat ng napinsala. Magkano kaya ang ibabayad ni Conrado sa napinsala at higit sa lahat sa nangyari doon sa kaawa-awang magsasaka na nakulong at nagkasakit? Kaya mga bata, abangan ang huling kabanata ng totoong buhay at pakikipagsapalaran ito ni San Conrado. At syempre, bago tayo tuloy magpaalam, ang tamang sagot sa ating katanungan. Sino sa mga apostol ang nagsabi ng My Lord and My God? Ang tamang kasagutan ay si Santo Tomas. Kung tama yung kasagutan, una ka nag-text, kumpletong pangalan, edad at address, sasayo ang napakagandang keychain na ito. Ito po ay bilang pagdiriwang din natin sa anibersaryo o sentenaryo ng pagdiriwang ng kaarawan ni Father Peyton C.S. Congratulations sa lahat ng tama ang kasagutan. At syempre, bago tayo tuloy magpaalam, mula sa mga mag-aaral ng eskwela na ito ng Our Lady of Mount Carmel Academy College, iniiwan namin sa inyo mga katagang, the family that prays together stays together, and the world at prayer is a world at peace. Lahat ng yan dito lamang sa Once Upon a Saint. Yay!